We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandingan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din hi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Ayan, 13 pesos na unya ang minimum nga plitihan sa mga tricycle sa Lapu-Lapu City. Human kini giaprubahan atol sa sesyon sa konseho. Samtang dugang 2 pesos sa musunod nga 1.5 kilometers. Mga senior citizens ug mga tinunan hatagan gihapon og diskwento. Ani ang report. Sukad sa miaging tuig, tag 15 pesos na ang minimum nga plitihan sa mga tricycle sa Lapu-Lapu City. Gipatuman kini sa Dakbayan, isip abag sa mga tricycle driver, kinsa gilimitahan lang sa tagduha ka pasahero matag biyahe tungod sa pandemya. Apan bisan pa man, kung taod-taod nang gitugutan ang full seating capacity sa mga pampublikong sakyanan, lakip na sa tricycle, gipabilin gihapon ang 15 pesos nga minimum nga plitihan tungod usab sa padayong pagsaka sa produktong petrolyo. Paniadtong Miyerkules, atol sa sesyon sa konseho, nauyunan ang sugyot nga himuong 13 pesos na ang plitihan sa unang 3 ka kilometro, samtang dugang 2 pesos sa musunod nga 1.5 kilometers. Hinuon, ipatuman gihapon ang 20% nga discount sa mga estudyante, PWD ug senior citizens. Gipasabot ni Konsehal June Alforque, chairperson sa Committee on Transportation and Communication, nga nag-agiman kini og public hearing ug gikuha nila ang sentimiento dili lang sa mga drivers apan lakip na usab sa mga pasahero. Paingon ta panalitan nga mahal ang gasolina. Di pa taas sila sa plitihan. Ang pangutan na ang sumasakay, itaas ba ilang silduhan? Wala, maurag hapon. Mao ni ato lang gyud ning gibalansi asa dapita nga kanang luag sa mga pasahero, unya dili sa malkalsya mga driver, ma'am. Sagad sa mga tricycle drivers, miuyon raman hinuon niini. Apan aduna usay uban nga nang hinaot nga magpabilin lang gihapon ang 15 pesos nga minimum nga plitihan. Andam gyud mi nga musunod ana. Kay kami isip mga tricycle driver, katambayayong gyud mi sa siyudad sa city. 13 okay ra gyud ma'am, musukol lang gyud mi ng 13. Musukol lang mi ana gyud. Wa naman mi mahimo. Wala minimum gyud nila sa multicab 11 gyud. Mao gyud ang minimum andiri sa mua. Di mi makuha og minimum kay ngano lima ra mo kabus among sud. Ya og diri mi sa makuha pa na mo dispatcher o controller. Di ang maamo gyud ana labing dako 12 na lang. Nabahin usab ang reaksyon sa mga pasahero. Dili na mo balik na ang plitihan na tagkuan tagutso. Kasi ano sa driver nagbase ra pud sila sa gasolina ba. Kaya ano magod, saka na magod ang mga palitunon ba niya. Ang plitihan sa dili na makuan sa budget. Sabot na may karon kay ang gasolina mahal man. O usos sa gasolina, usos complete, okay ra. Kayahon lang ito, ma'am. Kay pareha man pa mis mga driver, ma'am, nagantos pod. Ang nauyunan sa konseho nga minimum nga plitihan iduso pa sa buhatan sa mayor aron iya usab kining maaprubahan. Hingpit nga mapatuman ang bagong taripa human sa 15 ka adlaw nga kini mamantala. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak.
Patong-patong ang kasong atubangon sa barangay konsyal sa Mainit, siyudad sa Naga. Nga nakuha ng videong nagsuyop og shabu. Sulod siyang balay, kauban ang mga batanong lalaki. Anang report. Igo na lang sa pagmahay si Konsyal Rinanti Chong sulod sa detention cell sa PDEA 7, human siya nadakpan kagahapon. Kiniatol sa gipatuman nga search warrant batok sa konsyal kinsa nakuhaan og mga pinakiti sa ginaling drugas siyang pinuyanan. Una nakuhaan og video ang barangay official nga nagsuyop og drugas kauban ang mga lalaki sulod silang balay. Kay bawo gyapon ko as barangay council, sayop gyapon gyud ako. No? Pero ma'am, tao raman sa nga masipyat. Kay nana gidana niya which is gikan sa ko sa rehab sa Argao which is nalingkamot pa sa ko sir. Gawa sa drugas giangkon usab sa konsyal ang paggamit niya sa mga batanong lalaki silang dapit. Pasakan usab og kaso ngadto sa ombudsman ang konsyal. We will also file a case sa ombudsman no sa iya kay barangay official man siya. Samtang gipanghimugatan sa PDEA ang kamahinungdanon sa pagpagkabana sa katawhan, pagsumpo sa illegal nga dugas, ilabi na sa nalambigit nga mga opisyal sa kagamhanan. Ang ato yung ipanghugtan karon, ang ato yung gimonitor karon kato mga prominente na mga tao, mga barangay, mga government officials ug katong mga ingon na dili lisod tandugon kay para to show to the people na walay gipili ang ato ang pag-enforce sa illegal drugs. Kauban si Philip Patricio, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Naaresto ang duha ka mga batan-on nga nalakip sa grupo nga nalambigit sa gang war sa Mandawi City. Matud pa ang hinungdan kuno sa panagbingkil kasuya sa babay. Ani ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kuha kini sa CCTV sa Alang-Alang Command Center Biyernes sa kadlawon. Makita ang panagribal sa duha ka grupo sa mga batan-on nga nag-abot sa may UN Avenue. Misangpot kini sa nilabayay ug botelya. Usa sa mga batan-on may bit-bit pa nga armas ug nagpasalba niini. Sa follow-up investigation sa Station 1, natultulan nila ang duha sa mga nalambigit sa lamok-lamok. Usa ka 18 anyos ug laing 14 anyos ang na-turnover na karon sa shelter para sa mga minor de edad. Actually, positively identified sila sa responding na itong mga tanod. Nga pilgit sila kay taga dito man sila. Kani sila, grupo sa mga batanon ba? Nga, ang kuwanan nila kanang hagit-hagit lang. Ang dinakpan nga gitanggong sa prisuhan, napasakaan na og kasong alarm and scandal. Aminado siya nga sakop sila sa usa ka gang o giinitan sa Pikas, Kampo. Ang mga kauban na mainit ato. Kaya among gikuan ba? Si Bleris bakan bitaw. Kay basta nila yung atngan. Moto. Ngano grisback man sa day raso? Naman sila darmas. Sa pangutana kung unsa ang nakaingon sa panag-initay tungod kuno sa ilang mga kaubang babay. Suya sila. Kay naman magtapok ng mga babay. Anang mga babay sa inyong grupo? Yung Pikas grupo? Wala. Matod sa hepe sa Station 1, padayon pang giila ang ubang nalambigit sa insidente. Gihingusgan sab sa PNP ang pag-monitor sa lugar ug pagpa-roving panahon sa kagabhion. Ilang gipasalig ang hugot ka implementasyon sa curfew sa mga minor de edad. Kung na sila makita ang mga ingunan na welcome kayo mi or open ang among lines of communication para i-report nila sa amo immediately para atong mapadala ng pulis dito. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pipila ka mga bake shop sa lungsod sa Minglanilla ni angkong nipasaka og presyo sa ilang baligyang mga pan, ilabi na ang mga tamison tungod matud pa sa kamahal sa mga sagol niini. Ani ang report ni Femari Dumabo. Naglumbay kini mga bake shop sa Salangkadan sa lungsod sa Minglanilla. Apan halos silang tanan itugan nga dunay gyud pagsaka sa presyo sa ilang pan. Sama na lang nining bake shop nga pila ka tuig nang nag-operate kinsa ditugan nga ang tag 5 pesos nilang pan, tag 6 pesos na karon. Apan ang mga tabang o kadtong minus ang gamit sa asukar, pabiling tag 5 pesos. Ang uban gigamyan ang sizes. Kasagaran sa mga tamison, taas gumig piso kay ang asukar, mantika, mahal gyud harina. Saka gyud sila.
Ang mga tabangon okay ra 5, mao ra gyapon ang size gyapon ni. Mato din ang security guard nga suki na sa mga bake shop nga kun kaniadto dinaghan niyang paniton karon 3 o 2 na lang kabuok pampawa lang sa kagutom. Mahal na ron ang paan yun. Last niyang palit ilang Last ng palit, tag 5 ra. Karon tag size naman. kung sa man nakasabot ra kasi Kasabot ra ko kay tungod ng asukar ron mahal man. apan minus na siyang snacks ang soft drinks tungod sa kamahal na niini. Soft drinks at mahal na. Wala Pagkalilipin. So imbis na mag soft drinks karon dila ka mag soft drinks. Di lang soft drink kay padung na pud ko man ni odto ron. Giangkon sa tindera nga ni mahalaw tag 5 ngadto sa 10 pesos ang ilang mga soft drinks sa bisan unsa nga sizes, bisan na gani ang ubang mga juice. Soft drinks, mga mahal sa soft drinks. Kay wala bi stock. Karong bulana or bulas Atong kuan ni aging buwan wala gyud. Asa na may manguan. Hinon bisan sa pagmahal sa mga sangkap, surviving gihapon ang negosyo kay pipila man usab sa ilang mga suki ang magpangita sa ilang mga pan. Uban ni June Solon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walo ka mga panimay nga nimutang sa tiilan sa First Mactan Mandawi Bridge haboy sa Lapu-Lapu City ang gidemolish kaganinang buntag. Mato ni Paho Barangay Captain Lindel Bulios maabot gyud sa 13 ka mga balay nga nagbarog sa gitagana nga U-turn slot ilawom sa unang taytayan pusa. Gikinahanglan gyud silang mapapahawa. Sa 13 walo nini ang gimando sa DPWH 6 Engineering District nga maoy unang mademolish. Una nini nakapahigayo na og tigom silang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan, mga opisyal sa Barangay Paho ug ang kadagkuan sa DPWH 6 Engineering District kabahin sa patuman nga clearing operation sa tiilan sa unang taytayan. Nahatagan na hinuon og tag 10,000 pesos nga financial assistance ang 8 ka mga apektadong pamilya. Actually, it was developed before. Langi po yan. Gireclaim ang right of way. Ang katong 5, ma'am, naarato sila, naaraman sila kabalhinan sa ilang mga kaparentehan. Yang katong 3, kay wadyo sila kabalhinan, mautoy gi-ato dito sa relocation site, dito sa Canolaw. Pipila ka mga eskwelahan sa Talisay City mo patukod sa ilang temporary learning space agig pagpangandam alang sa 100% na nga face-to-face classes karong Nobyembre. Ni ang report ni Famary Dumabo. Kini tungod sa kakulang sa classroom alang sa tanan na unyang mga tinun-an nga dungang mutungha sa eskwelahan. Sama lang dinhi sa Biasong Elementary School kay gawas nga bago ug nag-inusara pa lang kini ilang school building. Di pa usab mahimo ang magamit ang luna nga ilang giandam alang sa pagpahimutang sa mga tent aron din temporaryo magklase. Tungod sa alisngaw sa kainit, nga kuyaw maghatag og sakit sa mga bata ug magtutudlo. Hinungdan nga gawas nga per section, mata grade level usab ang ilang schedule sa shifting sa klase. Sa among gipangitaan og paagi karon, 3 days ang atong face to face, anya 2 days ang ato ang modular. So mingon ta nga limited face to face, dunay mga sets of pupils nga karon ang ilang schedule. Tomorrow lahi na sad sets of pupils, then next na sad lahi na sad siya. But amo siyang gipangitaan og paagi nga in 2 weeks time rotate siya. Nipasalig ng Talisay City Deputy Division o Talisay City Government nga mutabang og mugahin og pundo alang sa TLS sa maong eskwelahan. Kining parking area atbang sa eskwelahan ang gamito na usab og butangan og temporary learning space. To lessen the heat of the sun, naami tarpul mga katong banderitas bitaw ibutang nato nga malandong siya nga dili siya directly muhit ngadto sa tent. Unya sa atong tent sad, atong mga learning spaces atong butangan na siya gitawag og insulators with electric fans. Nanatay dako kay electric fan usa ka diri hinatag sa atong stakeholder, and then we'll be providing stand fans to support. Ang eskwelahan dunay 648 ka mga tinun-an ug posibleng musaka pa kini.
Gani din hina sa hallway, gipahimutang ang buhatan sa mga magtutudlo tungod sa kakulang sa classroom. Sa hallway raon taon mi nagstay ma'am. Dito mi mubuhat sa among mga lesson plans, sa mga activities para sa mga bata. Init pa jud kayo ma'am ang sana hinungaw sa kainit. Giantos na mo ma'am para sa kaugmaon sa among mga kabataan ma'am. Kay gihugugma na mo ang among mga estudyante. Sila na usab ang nagsilbing nga gwardiya sa mga tinun-an diha sa may railings. Kami gihapoy nagwardya sa mga bata ma'am kay lisod sad ma'am ngay dugay biya wa kabalik ang mga bata sa eskwela no ngay mga mbak niya sa railings mao sa nang naarasad mi dira di jud mi manghawa while nagklase ang among kaubang maestra ang uban sad nga nagwait didto ra sad sa hallway. Panghinaot sa mga magtutudlo nga adunay mga stakeholder o ahensya nga motabang kanila aron katukuran og dugang school buildings ang ilang eskwelahan. Uban ni Jun Solon, ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Gitunan karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang paghimo og legal nga lakang batok sa lalaking nagpakatap og impormasyon sa social media kalabot sa kidnapping incident sa Cebu City diin matod sa CCPO walay basihan. Ani ang report. Base sa investigasyon sa Cebu City Police Office, way nahitabong kidnapping sa Dakbayan sa Sugbo. Sukwahe sa nigawas nga post sa social media sa usa ka lalaki. Matod ni Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa CCPO, nga pulos aligasyon lang ang naasoyng impormasyon. Nakahatag lang kuno kini og kahadlok o kahasol ilabi na sa mga ginikanan nunod sa pagbukas na sa klase. Bisan og nag-deactivate na ang lalaki siyang FB account apan nailhan na nila kini og gitun-an ang paghimo og legal nga lakang bato kaniya. We are referring this sa ato ang IDMU since ang ato ang IDMU is a lawyer. If there are any violations nga iyang nabuhat, considering nga naka-create siya og kahadlok sa mga tawo nga nakabasa sa iyang post. Gidugang ni Parilla nga wa sila makadawat og report gikan sa pamilya sa giingong mga gikidnap. Adunay mga reported missing apan nakabalik naman kuno samtang uban nangadakpan di ay. Wala sa ibang nga tawo nga maka-confirm kung doon na bagay gikidnap. And based sa to ang blatter sa to ang mga police stations, wala say nagpa-blatter nga kabanay, pamilya nga doon na sila'y usa sa ilang sakop silang pamilya nga na kidnap. Samtang sa City of Naga gibutsyag silang hepe, Lieutenant Colonel Jonel Cadnaon nga nakadawat sila og mga forwarded messages gayong kidnapping apan dili usab tinuod. Among giawhag ang mga katawhan nga makareceive sila, dili lang dayon mo forward og mga ana nga message unless og ila yung ma-verify. Kauban si Cleofer Lomayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pinaagi sa tabang sa mga CCTV camera sa kadalanan ug 24 oras nga monitoring na suta nga halos kada adlaw. Adunay disgrasya sa National Highway din sagad mga nagmotorsiklo nga di mosunod sa lagda sa trapiko ug bisan sa mga traffic enforcer. Ang detalye sa live report ni Marie Dumabok. Yaslan, gani sukad pa gusto uno hangtod kagahapon nitala na ang Milanilla Traffic Commission kun Metcom Command Center og 21 ka mga disgrasya sa kadalanan diin kini maong tanan na hulikam. Pasado las 7 gahapon sa buntag, busy ang National Highway ug nitabang ang mga traffic enforcer sa pagman sa trapiko ug pagpalabang sa mga pedestrian. Sa dihang ana-ana sa tunga-tunga sa daan ng mga pedestrian, ni-signal ang traffic enforcer sa Picas Lane pagpahunong sa mga sakyanan aron makalabang ang mga tao. Ang ubang sakyanan ni hunong na apan kining motorista ni pasutoy og padagan. Hinungdan nga naigo gyud niya ang usa sa mga pedestrian. Ug tungod sa impact, nahog pang iyang angkas nga dunay gikugos nga masuso. Daling gitabang ang mag-inahan ug wa ra maunsang masuso. Ang pedestrian ug ang angkas sa driver daling gidala sa tambalanan. Samtang huli ka musab kining habal-habal driver kansang angkas way helmet gikan sa usa ka eskina sa tungkop ni left turn padung sa highway ug nihunong sa daplin sedan.
Apan gidasmagan kini sa usa ka multicab gikan sa pikas iskina. Nakaangkon og sama sa tiilang habal-habal driver gumikan sa insidente. Samtang maayong pagkabuak sa windshield ug niaso kining multicab nga dibangga sa SUV diha sa Barangay Kalahuan. Ang SUV naka-left turn na apan ang multicab nga padung sa south kusog gihapon ang padagan. Maong nibangga sa kilid nga bahin sa SUV. Naangol ang driver sa multicab. Motorcycle gid ma'am. Number one kani mga motorcycle nga kana bitong reckless driving bitaw nga murag nagdali kan paspas ba mo ni kasagaran mahitabo. Dili mo follow sa rules and regulations kana traffic rules. Dili mo follow mo ni kasagaran jud nga mahitabo sa mga ganilya. Samtang ang kagubaon sa parte sa National Highway nga sakop sa Barangay Tungkop mao sa bang hinungdan sa disgrasya. Ang mga lubaong sedan mo'y gitan-aw nga hinungdan nga nabagnos ang driver nining motorsiklo ug ang pagkalimbuhat sa usa ka sakyanan nga kusog na kapadagan. Samtang nagpaabot nga mapaayo kini sa DPWH, giabonuhan sa MITCOM ang lubaong nga daan ug kun magabi butangan kini og barrier. Gipanguluhan ni Sir Bubot Antigua, gikuan lang siya ma'am, gisugo in town ang mga patrol nga paabunuhan lang sa og kanang for the meantime no, aron nga tungod sa disgrasya ang lugar kay kasagaran na adjud ang disgrasya diha. Gani sukad pagsugod pag-launch nato sa to ang CCTV monitoring mga 5 na ka mga disgrasya diha. Lan panginaot sa Metcom nga unta dili lang magsalig ang mga motorista nga na ang CCTV camera ug ang monitoring niini kundi magsilbi unta kining warning ug reminder ngadto kanila nga maong mga CCTV camera anaa aron mas magbinantayon diya sa kadalanan aron kaminusan pa ang mga disgrasya. Lan, Daghang salamat, Femari Dumabo. Sa lungsod sa Konsolasyon, gialerto ang mga motorista sa gingong kalit lang nga pagpamato sa highway. Kini ang nahitabo sa sakyanan ni Adam Dikdikan dihang miagi sa highway duol sa usa ka mall. Nabuak gyud ang windshield sa iyang sakyanan human kalit kuno nga gilabay og dakong bato sa wa pa mailhing tawo. Midagan raw sab kuno pagkahuman ang responsable. Maayo na lang nga wa sila maunsa sulod sa sakyanan. Si Kanhi Mayor Joanes Aligado mipahibaw sa bahin sa hitabo ug miawhag sa katawhan nga muhatag og impormasyon kinsay nagpaluyo niini. Samtang sa text message sa hepe sa lungsod, Police Lieutenant Colonel Danilo Colipano, iyang gipadayag nga aduna kunoy mental illness ang responsable. Ug misuol niya atong higayuna ug nataymingan si Dikdikan. Gipangita na nila ang pamilya sa maong tao. Actually, i-chat ang katong witness at na motorista atong kuan i-chat nga. Nagsakay daw siya motor ato niya. Kung wala daw siya mahunong, sila daw antay mao sa banto. So, may daw nakabantay sila niya, nakahunong. So at least safe ra mintanan. Bisan pa man sa kalisod nga giatubang sa mga tricycle drivers nunod sa padayong pagsaka sa produktong petrolyo, apan adunay pipila kanila ang nakahuna-huna sa pagtanyag ug libreng sakay. Ani ang report. Libreng sakay! Kay napanglantawan na nilang daan nga posibleng sakay na kaayo karong simanaha kay magsugod na ang face-to-face classes, mitanyag og one-way nga libreng sakay kining 39 ka mga sakop sa MLADA kun Mactan Lapu-Lapu Aces Drivers Association. Alas 7 sa buntag niadtong Lunes, nag-abot sa terminal ang mga sakop sa MLADA diin didto sila nanukad pag-pick up og mga pasahero. Ang MLADA may rotang Merkado Lapu-Lapu, Abuno Datag Maribago, Ibabaw Agos. Mato ni Mauro Alam, presidente sa MLADA, nga bisan pa man sa kalisod sa ilang panginabuhian, apan gikinahanglan usab nga usahay may mapaambit sila ngadto sa ilang isig kataw. Ang akong hunahuna akong gipaabot sa ilaha. Ko pwede ba nga mohimo ta og libreng sakay para sa mga pasahero? So gihangop man nila, wala may niingon nga dili. Kasagaran na mo niingon man gyud sige ato na buhaton. Di mo to nag-schedule me. Dili lang mga estudyante ang namulahan, kundi lakip na usab ang mga trabahante ang nakasave sa ilang budget. Sa tibuok tuig, katuigan ng labay, na amin ang inabuhi sa ilaha. So sa gamayng paagi, bisan inato lang, usalang kawi, pero ang uban ato na mga kaubanan, hastang pagbalik ilang gilibre. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bista. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka itlog nga mitimbang og kapin sa usa ka kilo o susama kadako sa ulo sa bata ang nakapaukay karon sa mga tawo sa barangay Kaduawan, amihan ng lungsod sa Tabugon, lalawigan sa Sugbo. Nag-viral usab kini karon sa social media. Sa araw nato ang istorya ni higanting itlog. Pinaagi ni report. Mao kini ang video ni Adilo Singguran nga nakapaukay dili lang sa ilang mga silingan kundi apil na sa mga netizens. Hilabihan kadako ang itlog nga gipaneg-ing pa nga sama kadako sa ulo sa bata ug mitimbang usab kini og usa ka kilo ug 1/4. Sa interview sa GMA Regional TV gitug-an ni Adilo nga adunay nahagsa gikan sa punuan sa mangga ug sa pagtan-aw nila itlog man nga basa-basa pa ug lang sa kuno ang baho. Giklaro ni Adilo nga dili mahitabo nga iya sa ostrich ang itlog kay wala may namuhi og ostrich sa ilang dapit. Walay ostrich dia sir kanang sa inyong dapit walay ostrich. Kung ingon lagi sila nga ostrich kuno mura kuno ostrich nga itlog pero wa man gi ostrich diri sa Tabugon. Gidugang nini nga adunay mga tawo nga nagtuo nga basin og itlog kini sa mga karaang mananap sama sa dinosaur o bisan unsang matang sa hayop apan alang kaniya mas maayo nga mahiling kini sa eksperto aron mahatagan og katin-awan. Sa pagkaroon blanco duwa gami kwan mura pero ako sad ko plano nga ilabay ni ilubong kay tos kalisos panahon mo kuno ang butag masig kayo ani. Gipakita sa GMA Regional TV ang video sa opisyal sa Department of Agriculture Region 7 ug base silang obserbasyon nga posibleng sa ostrich ang itlog. Kaya ang karakteristik manggod sa ostrich nga itlog na sa more or less na sa between 5 to 6 or 7 inches ang iyahang gidakon. Gidakon niya mo kilo po na siya og mga 1 kilogram more or less. So kung tanawon ra nato sa research, murag ingon ana siya dapita. Kawas sa dagkong langgam posible usab kuno nga gikan sa reptile ang naasong itlog. Hinuon ni Sugyot Sikyan Ibarra, ang admin officer sa DA nga ipaubos sa pakisusi ang itlog o ipapusa kung mahimo aron maseran gyud kung unsa kini. Pero dili man kita kasiguro kung mao ba gid na siya kay wa gid na nato ma-examine personally or physically. So mas maayo siguro nga maimbestigaran gid ni further Sir Alan kung unsa gini siya. Kauban si Philip Patricio, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ang edukasyon ubanan gayud og mga sakripisyo ug kalisod. Sama na lang sa Bukirang Barangay sa lungsod sa Bulhoon. Atong tan-awon ang detalye pinaagi ni ining report. Higot ang imo. Ay! Diyos ko, Lord! Kulbahinam, gunit o kusog ang sakripisyo sa mga magtutudlo nga mulabang sa bulog sa tubig baha. Kana ang sag-ubangon sa mga teacher o mga estudyante matag kusog nga baha sa Lusapon River sa Barangay Lunop, ang Bukirang Barangay sa lungsod sa Bulhoon. Nahitabo kana kagahapon dihang kalit nga ni bundak ang uwan. Kinahanglan pa nga mulabang sa sapa ang mga maestro, maestra o mga estudyante sa Lunop National High School. Sa post ni Teacher Anshel, nga wa pa gani bagyo apan makalilisang na alang kanila ang maong baha. Aduna untay footbridge ang lugar apan nagusbat paglampurnas ni atong bagyong Udet. Mapasalamaton kaayo ang mga magtutudlo sa paspas nga pag-abag sa mga sakop sa disaster team sa Bulhoon ug luwas silang napalabang. Taliwa sa kahadlok, makita gihapon ang kadasig sa mga magtutudlo nga huptan ang gipanumpaan nilang responsibilidad o serbisyo punan sa maabtikon nga pag-rescue usab sa mga sakop sa MDRRMO Bulhoon sa mga estudyante. Ang mga kalbaryong nasinati nila sa edukasyon, makita ang dakong higayon nga magmalampuson bisan pa man kun hulgaon sa daotang panahon. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini atong latest weather update, Wednesday, August 24, 2022. Ang severe tropical storm Florita nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 4 sa kadlawon ang sentro na nasa 335 kilometers kasagpan ng Kalayan, Cagayan. Na ay maximum sustained winds na 95 kilometers per hour dool sa sentro ug ang gustiness moabot sa 115 kilometers per hour. Kini nag-erog sa direksyon sa Kasadpan, amihan ng Kasadpan sa gipaspaso na 30 kilometers per hour.
Ang weather conditions sa tibuok Visayas makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories kasama na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw og keep safe everyone. Spread kindness. Mo kini ang ipakita sa mga personnel sa Cebu City Jail Male Dormitory ngadto sa mga tinunan sa Kalunasan Elementary School ning Dakbayan sa Subo. Sa kaganihang buntag, gihatagan og mga backpack ang 50 ka mga grade 1 students sa naasoy tunghaan. Gawa sa mga school bags, gihatagan usab sila og pagkaon. Kabahin kini sa programa sa BJMP nga giuluhan og among mainiton ug mahigugmaon nga ayuda ngadto sa mga nanginahanglan. Gipahaumusab nila sa balik eskwela ang ilang gihatag na serbisyo. We do it monthly gyud, lain ang ato ang mga beneficiaries, pero sa pagkakaroon tungod kay nagselebrar man ta sa balik eskwela and gi-encourage man sad ni sa atong regional director sa BJMP 7, so sila ang ato ang napilian nga makadawat sa atong hinabang. Napasalamat mi nila tungod kay haom pa kayo ni sa ato ang gitawag og brigada eskwela, no, o ganang uplan balik eskwela. Apsay og nagmalinaon ra ang pagbukas sa klase diin gipatuman na ang face-to-face classes. Matod ni Direktor Salustiano Jimenez sa DepEd 7, gaway mga dagkong problema ang nasugatan sukad niadtong Lunes. Gawas lang sa mga niapas pagpa-enroll bisan naghatag na sila og deadline niadtong Lunes. Gipasabot niya nga ang cut-off niadtong Lunes gihimo aron masayran kung pila ang mga enrollees ug makapil usab sa budget karong tuiga apan mamahimo pang dawaton ang mga bata nga magpa-enroll hangtod karon. Samtang gitug-an sa DepEd nga posibleng mahumana ang paghatag sa 5,000 cash allowance sa mga magtutudlo karong simanaha. Laban lang yun ta, and then continue lang yun sa ato ang passion. I know you are there because of your passion to serve and you love children. Bisan sa kontrobersya nga iyang gikalambigitan ug pagpagawa sa warrant of arrest, pabiling makaserbisyo ang kapitan sa barangay Magikay, Mandawi City, suma sa labaw sa DILG. Atong sayran ang detalye sa report ni Nico Sereno. Pabilin nga makaserbisyo ug makabuhat sa iyang tahas isip kapitan. Kini ang gipasabot sa labaw sa DILG Mandawi City mahitungod sa isyu nga gikalambigitan ni Magikay Barangay Captain Eduardo Gumera. Si Gumera gikiha og lascivious conduct tungod sa reklamo sa usa ka 15 anyos nga batang babay. Matod sa City Director sa DILG, John Joan Mende, wala pa'y final judgment ang maong kaso, maong magpadayon pa si Gumera sa pangalagad. Ang penalty of disqualification to public office, naman po na kung nanay finality ang judgment sa kaso. Nakadeal man siya. So, with that, makaperform pa man gyapon siya sa iyang functions. Pasabot sa DILG, ang barangay kapitan ubos sa supervision sa city mayor. Kung administrative liability ang hisgutan, magsumikad kini kung may reklamante batok sa opisyal. Ang dunay supervisory authority over punong barangays, it's the local chief executive, mayor. Kaya kanang administrative manggod, it's the exercise of your official functions, ng mga acts, violations. Sa interview kagahapon, ang kapitan nagdumili pagdetalye sa iyang tubag sa reklamo kay ana-ana sa korte ang maong kaso. Mipasalig kini nga moatubang sa reklamo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Grupo sa mga negosyante sa Tacloban City sa Leyte, miangkong grabe na silang naapektuhan niining pagsaka sa bayronon sa kuryente. Gumika niini nang hangyo sila nga amendahan ang balaod aron ma-regulate kini. Ang detalye uban ni Nico Sereno. Excessive kun mahulagway sa grupo sa mga negosyante sa Tacloban City ang umento sa bayronon sa kuryente. Taod-taod na kunong nasinati kining maong suliran nga nakaapekto dili lang sa mga ordinaryong konsumidor o mga household kundi lakip ang sektor sa mga negosyante. Sagad sa mga trading industries sa Eastern Visayas, miaray na sa kamahal sa ilang electric bills. If I may term it, probably it's a tremendous increase already for the consumers.
No, so this is it calls an alarm for everybody. I think that it really affects everybody. Especially the member consumers. Pinaagi sa board resolution na nawagan ang Philippine Chamber of Commerce and Industry Tacloban Leyte chapter nga mo initiate ang Kongreso ug amendment sa EPIRA o Energy Power Industry Reform Act. Pasabot ni Tan, dili sa mga power utilities apan angayang tan-awon sab sa mga power generators o mga kumpanya nga mo'y naghatag og tinubdan sa enerhiya. Based on our investigations also and our interviews with the several cooperatives, really the power generators are not regulated with this EPIRA law. So I think it is about time, it's high time I think that we also need to come up with these amendments for this, revisit probably, para win-win for everybody. Gihangop sa mga negosyante nga anam-anam na karon nga milambo ang dagan sa patigayon sa ilang lugar human labihang naapektuhan tungod sa pandemya ug ubang mga hagit. A little bit hinay-hinay nagyapon, no? But not 100% probably, but definitely ang importante is we don't lose hope. So diretso ang ato adlaw-adlaw nga negosyo. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Parado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Hapsay ra ang pagbukas sa unang adlaw sa klase. Matod ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes ang hipis sa Talisay City Police Station nga nagpakatap sila og 35 ka mga police personnel sa madagong tunghan. May masakop sa field training police nga miabang usab kanila hinoon sagad siya mga sakop ipakatap lang panahon sa tingsun ug tinggawa sa klase aron masiguro ang kahapsay. Labi na i-priority na to sa deployment katong daghan o population mga enrollees. Ang pinakadaghan ni is ang Talisay Central School. Konsehal sa Mandaue City nga napiling dakong opisyal sa Philippine Councilors League Cebu Chapter nagpasalamat sa pagsalig sa iyang mga kaubanan. Si Konsehal Malin Cortez Zafra ang napiling Vice President sa Liga human sa ilang eleksyon ning bag-o lang. Napiling presidente sa PCL Cebu Chapter si Toledo City Councilor Nick Pipito. Samtang matod ni Cortez Zafra, giplano nilang proyekto ang paghatag og financial assistance sa magkaproblemang mga miyembro. Mipasalig sab sila og hugot nga koordinasyon alang sa implementasyon sa mga proyekto. Ang napiling opisyales sa PCL Cebu nanumpa na sab sa katungdanan at ubangan ni Cebu Governor Gwen Garcia. Ipadayon gihapon nato ang katong medical assistance or kanang burial assistance for sa atong mga kauban nga mga konsehal nga mutaliwan na sa pikas kinabuhi. So kana ato gihapon na siyang ipadayon. Unya naasa to kanang amo-amang good is kanang nagsigi pa mi og brainstorm gyud no kaya i-iron out na mo unsay mga posible nga atong buhaton. Padayong istorya sa kinabuhi ni Lolong. Mahinumduman ni Armando ang unang higayon nga nakaatubang siya og atubaw sa wa pa mamatay si Isaac. Itago ni Martin Cangdona ang pagkaayo niya sa iyang samad. Magkomprontasi sila Elsie og Lolong kay gusto ni Elsie nga patug-anon ang higala sa unsay gitago ni ini ngadto kaniya. Ug sanong pugna nila ni Lolong ang himuong demolisyon. Busa mga kapuso, ayaw gayud palabya matagabii ang maaksyon ug nagkanindot nga istorya sa Lolong sa GMA Telebabad. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga naa sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balita Bisdak, kung puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, maayong hapon mga kapuso.